Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong sinabi ni DOJ Secretary Boying Remulla tungkol po dito sa mga Diskaya couple. Ha? At least nagbigay po sila ng maaaring opinion, ha? Okay? At ganun din po mga kababayan, mukhang si Magalong mukhang may gustong gawin dito sa mga flood control projects na naging ghost, na hindi natuloy. Yung naging flood control scam, no? Naku, matindi to. Ha? Ewan ko kung paano aaprubahan ito ng ICI mga kababayan. Sana hindi naman bias dito si Magalong. Alam nyo naman yan. Ha? Isa rin yan ng mga amuyong ng Duterte. Okay, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan itong balita sa GMA News na kung saan mukhang nasalang po sa budget hearing ang DOJ. Diyan po sa House of Representatives. At kine-question po si Secretary Remulla ng DOJ, nito na namang si Marco Beta. May isa pong tanong dyan si Marco Beta, yung anak po ni Lolo Grampe. Ay pangalan yata nun Paulo Marco Beta. Mukhang kabago-bagong representante tulad ni Meow Meow, sobrang magpa-impress, sobrang KSP. So ano po yung balita dito? DOJ to look at Diskaya's couple's 15-year track record if they wish to turn state witness. O tingnan mo, state witness na naman ang pinag-uusapan. Budget ang pinag-uusapan dito Bakit Diskaya ang punto mo? O di ba? Nakakaasar. The DOJ will look into the 15-year record of Pacifico, Diskaya and his wife as government contractors if they apply for state witness status. Yan po ang sabi ni Boying Remulla sa House Committee on Appropriation. At the hearing of DOJ's proposed 40 billion. Ang laki, 40 billion. Tsani na lang pala. Mani ang 40 billion. Sa GIP Party List Representative. Henry palang pangalan nito, hindi Paulo. Henry. Sorry. Marcoleta asked Remulla if the Diskaya couple may be taken in... yan tinan mo Parehong-pareho sila ng tatay niya. Pondo ng DOJ, bakit nyo tatanungin ng state status ng state witness status ng Diskaya? Hindi naman ito hearing para sa Diskaya Di po ba? We have a process to follow, but we also have a lot of questions to complete their history. Kasi kung sila 15 taon nang nakakontrata at ikikwento nilang 3 taon yun, marahil kulang yun. Correct. Selective mga kababayan. Kailangan malaman natin ang buong sakay-saysayan ng kailang nakakontrata at kung ano ang kanilang dinaanang patakaran at sinasabi nilang obligasyon. 15 taon dapat napag-aralan natin. Dahil itong problemang ito ang bumabagabag sa ating bansa ngayon. Tama naman yan mga kababayan. Biruin mo budget hearing mo. Ang pag-uusapan, tatanungin, Diskaya. Pambihira naman nakakagago naman ito para lang maisingit yung Diskaya, para lang mag-grill si Remulla. Ano palagay mo? Uurungan ka ni Remulla? Abogado din yan. Ikaw nga di abogado, hindi mo alam yan yan ang kailangan nating malaman. We cannot just settle for 3 years. If we need to go back as far as 1998, so be it. Hindi po tayo matututo kung di po natin titignan ang buong kasaysayan o sistema na umiiral. Tama naman yan mga kababayan. Nakakahiya po. Ganyan sila, lahat. Laging iniiwas ang dapat na itanong. Laging may extra na tanong na hindi naman related sa budget hearing. Kahit na sino pa, maski na kay Tukmol. Di po ba? Magtanong kayo nung naaayon doon sa pinag-uusapan, hindi yung out of the blue o di kaya gusto nyo lang mamulitika. Tambihira naman, nakakatanga naman tong mga kababayan. Ayan sabi ni Sec Remulla, balikan natin yung 15-year history nila. Hindi lang yung 3 taon na 2022 to 2025. Bias po yun. Kasi yun nung gustong ipalabas nung mga sino? Yung mga nasa likod nila, yung mga nagdidikta sa kanila
O di kaya yung nababalitang nagre-request ng 1 billion sa mga diskaya at nagsettle na lang sa 120 million di umano. O hindi natin alam kung sino yan. Para po maprotektahan sila mga kababayan. Di ba? Nakakahiya lang, nakakabwisit, mga animal talaga. Okay, so yan po no. Mukha namang naaprubahan itong budget na ito, no? Okay? So, sa next time, itong mga congressman na ito, kung wala kayong magandang itatanong sa budget hearing, just shut up, no? Kailangan mabusisi nyo yung budget hearing, yung mga line items doon. Bakit may line item ba doon sa ginawa ni Remulla na document na sinadmit sa inyo na protection for diskaya? Wala eh. Ang mga malamang na sinulat doon kung ano po yung gagawin ng ahensya sa pagtugi sa mga kriminal, sa pagpapatupad ng batas, anong kailangan nila ng mga gadget, sopistikadong gadget, ganun po eh. Malamang walang diskayang nakalagay doon. Singit kayo ng singit para kayong insertion sa budget eh. Sinisingit nyo kung ano yung gusto ninyo eh. Pang sariling kapakanan, mga kababayan, buwisit, di ba? O now, pasok naman tayo dito sa another GMA News Online. O maalala nyo si Mayor Benji Magalong ng Baguio City, siningit po siya. Isinama po siya, ininsert po siya. Ininsert po siya ng Pangulo dyan sa Independent Commission na binuo nila na pinamumunuan pa ni Reyes, former Supreme Court Justice Reyes na appointee ni Digong. O, akala nyo si former DPWH Singson ni Panot, saka yung isang taga SGB na forensic accountant. Pero si Magalong siningit kasi ayaw niya pong i-give up yung pagiging mayor pero gusto niyang makialam. Biruin mo yung isang politiko makikialam sa investigasyon. Nasaan ang partiality niya? Nasaan ang impartiality niya? Maka Duterte yan si Magalong eh. Ngayon titignan natin kung pwede niyang imbestigahan maski na yung mga Duterte minions kung nasasangkot. Pwede kaya niyang imbestigahan yung mga Duterte allies kung nasasanggot. Anong irerekomenda niya? Diba special advisor siya? Anong marirekomenda mo? Pwede mo bang sabihin sa ICI o imbestigahan nyo ito? Panahon ni Duterte, pwede ba yon? Kasi nung panahon ni Duterte, matahimik siya eh. Kailan siya nag-ingay? Ito lang po. O ngayon, may gusto pa siyang isuggest. Dito po sa GMA News Online. Ghost Substandard Flood Control Projects to be declared crime scene. Ay, crime scene na yan. Anong klaseng crime scene ito? Homicide? Parricide? Murder? The alleged ghost and substandard flood control projects found in La Union will be declared as crime scene. Crime scene daw. To prevent any intrusion. Lalagyan ng yellow tape para hindi po matampered. Parang sa crime scene. Bakit kaagad nilalagyan ng yellow tape? Police only. Yung mga otoridad lang kasi malay mo, nandun pala yung suspect, naglilinger around, linisin niya o i-taint niya yung mga evidences. Ganon din to. Ay may punto naman pala si Magalong para maimbestigahan maigi. To prevent any intrusion, Baguio City Mayor Magalong, Special Advisor to the Independent Commission, said, quote, "We're going to declare this as a crime scene. Isi-secure namin ito kung sakaling may mag-intrude dito. Kakasuhan natin." Correct. Pero parang napaka-overacting naman yata niyan. Pero you do what you gonna do, no? Para may managot dito. Sige, titingnan natin, yung action ni Magalong. You do what you gonna do, if that benefits us, if that really will go after this scrupulous, this mga tarantado, sabi nga ng Pangulo, mga balasubas. Nagalit ang Pangulo sa kanyang press con nung isang araw. Mga balasubas na mga kontraktor, mga balasubas na mga subcontractor, mga balasubas na mga district engineer, architects, o ano pa, government officials. Managot sila. Kung ano, gawin mo ang gawin mo. Okay? Meron kaming nakikitang mga pattern ng either ghost or substandard talaga. Ang isang napaka-importanteng nakikita namin, halos lahat ng nabisita naming mga proyekto, walang maipakitang plano sa atin. Ay, wala nga. Ghost nga yan. Yung ang basis, di natin yan ma-assess na mabuti kung wala tayong pinagbabasihan at yun lagi ang plano. Walang plano. Ibig sabihin,
you call the Ghostbusters. Di ba Magalong? Oh, Magalong. When there's something strange in your neighborhood, who you gonna call? Magalong. Di ba? Oh, one of the flood control projects they inspected in the dike and Tiprap in Barangay Kalumbaya, Bawang, which cost 180 million. Ay, grobe. Dizon said the project was awarded to a company named Silver Wolves and was supposed to be completed in March 2025. But workers were still found constructing the area. Ay, nagmamadali yan. Malamang, hindi tinapos yan. Binalikan lang nung nalaman nilang, oy, nag-iingay na ang Pangulo, bilisan ninyo. O, parang yun nangyari doon sa Occidental Mindoro. Si Governor Dolor ba yun? Sinabi niya, oh, ito, kulang po ito. 300 mahigit meters ito. Ang ginawa lang, 185. So, kulang pa ng mahigit 100 meters. Ngayon po, may nagpadala, dapat nung isang taon pa ito itatapos. Pero nung lumabas po yung expose ng Pangulo, may nagpadala bigla dito. Ang ginagawa yung sa gilid ng bundok. Kasi tapos na po yung proyekto. Ibang kontraktor na ang tumapos. Therefore, pinunduhan na naman yon. So yung original contractor daw po nagpadala doon ng subcon at ang ginagawa ng flood control yung gilid ng bundok. O di ba ang galing lang? Nakakahiya po. Biruin mo, sabi ni Vince Dizon, no? Pero bakit pa rin gumagawa? Eh sabi dito, completed na nung 2025. Nung Marso. Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto. 5 months, 6 months, mga kababayan. May naggagawa pa rin. Binabalikan lang yan, mga kababayan. They also discovered that the pipes were fake and seemingly glued to the soil and that some parts of the dike were already damaged. Already due to tang ina talaga. Anong klaseng mga engineer architect kayo? Visit. Magalong said the pipes should be 2 meters long but the ones they found did not reach a foot. Talagang tinipid. Bakit? Eh nakuha na, nakurakot na nung mga, hoy, porsyento ko. Hoy, may bagong ganito. Hoy, magbabakasyon kami, ikaw na bahala ha. O, di ba? Kawawa din yung contractor. Yung bid niya na 50 million sana, dun sa mga materials, base sa materials and cost and labor, 50 million, eh kaso sa kakahingi ng, hoy, 10% ko, hoy, 20% ko, hoy, 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 tawag dito ng tawag. Hanggang ang natira na lang kay contractor, 5 million. Eh ano pang gagawin niya? Iwanan ko na lang. Takbo ko na lang tong 5 million. Sila nga nakakuha na ng mga 10 million, ilang million, atos ako 5 million lang. Ang gagawin ko dyan? Substandard ko na lang. Bibili nila na ako lapis. Hindi pa H1B. Yung ordinaryong lapis na lang, yun lang idikit ko saka mumurahing glue. Pambihira. Kambira talaga mga kababayan. Kaya hindi nyo rin minsan masisi itong mga kontraktor na to eh. Kasi mga gahaman ang mga, alam nyo na, yung mga SOP for the boys, mga ganid. O, di po ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.